Sea versus ocean? Akala mo pareho lang pero malaki ang pinagkaiba. Let's talk about it while doing my everyday makeup. So ngayon, tapos na kasi ako nag skincare. So right now is maglalagay ako ng primer. Well, let it dry, let it dry. Before tayo maglagay ng skin tint. Okay? So guys, diba, pagkakaalam nyo, ang sea at ocean is pareho lang. Pero nagkakamali kayo dahil malaki talaga ang kanilang difference to each other. Okay? Bakit malaki ang difference? It is because, ang sea kasi is maliit na salt seawater na pinapaligiran ng lupain. While ang ocean is ay mas malaking body of salt seawater. At meron tayong 5 ocean: Pacific, Atlantic, Arctic, Indian, at Southern Ocean. Diba? Malaki talaga ang difference between the two. So, na natin. If dry na ba ang setting spray na aking ni-spray kanina? So, wakas, nag-dry na rin ang setting spray na, I mean primer pala, na aking in-spray kanina. So, ngayon, lalagay naman ako ng aking skin tint. Alam nyo guys, itong skin tint kasi na ginagamit ko, like lifesaver kasi siya. Then, even though hindi ka na mag-foundation, is still okay lang. At plus, may sunblock pa siya. Kaya, wow, amazing. Like, may makeup ka na, may sunblock, at may skincare. Diba? Kaya, recommend ko talaga na gumamit ka na ng skin tint for everyday use instead of foundation. Ito na. Ito na. At nalagyan ko na din ng skin tint. Tapos na. Diba? Super fresh talaga siya. At sa liig pa rin pala guys. Baka hindi pantay. Ha? Yun na to. For my skin tint. So ngayon, tapos na kasi ako mag-skin tint, is maglalagay din ako ng face powder. Yan. By the way guys, di ba kanina is, we already talked about the difference of sea versus ocean. So if ocean, ito ay mas malaking body of salt sea water. While ang sea is, like, parang hindi siya malaking body ng salt sea water dahil ito ay nakapaligiran ng mga lupain. Okay? Ganyan talaga din sa English, like, there are so many words in English na akala mo na same lang, pero malaki pala ang difference. Kaya guys, if you have mga nauguluhan na words sa English, you can just free to comment here in the comment section para matakal natin yan at masagot natin para hindi tayo maguguluhan. Then na ako lagay ng face powder. Tignan nyo, if face powder lang talaga ang nilalagay na walang blush, parang patay. Dahil tingnan nyo, super white, parang wala talagang buhay. Kaya na yun is, maglalagay din tayo ng blush para hindi naman tayo mukhang white lady. Sure ko lang guys. Yesterday, di ba, napansin nyo, hindi ako naka-post ng educational content. It is because, nanood kasi ako ng free concert ni Ian Constantino dito sa Tacloban. Dahil malapit na kasi ang festa. Not as in guys, like super enjoy talaga ako. Like, alam nyo, si Ian Constantino is, ang ganda na pala sa personal, very cute, adorable, at ang puti-puti. Like, she's so charismatic. Charismatic talaga, promise. Very charismatic. Sa paglabas pala niya, naka-red dress siya. Like, wow, ang ganda. Tapos, sabi ko talaga na iconic dahil musik kasi ng mga kanta niya na kinanta niya last night is kaya masabayan ng mga tao. Like, kahit ako hindi ko expected na alam ko pala lahat ng kanta, hindi lang ako aware. Kaya nakaka-idol talaga at very iconic talaga ni Ian Constantino. Ang isang Ian Constantino. Nakakakilig. Did you know na, guys, na ang first ever ko na kanta na I learn sa pag-gitar ko is ang kanta ni Ian Constantino, Hawak Kamay. Kaya very close talaga in my heart si Ian Constantino dahil kanyang music is like timeless at meaningful talaga siya. Meaningful.
Ngayon, magkikilay na pala tayo. Kilay na tayo. Mhm. Yeah. Yun na ba ito na kilay? Di ba? Parang natural lang. Natural lang siya. Mm. Ano, okay naman siya, no? Ah, gusto, by the way, back to the topic guys about Ken Constantino. Nakakabilib talaga. Oh, nakakakilig. Ganda ganda talaga ni Yeng. Kahit like medyo ba tired ka dahil sa standing pero alam niyo, once na narinig niyo ang kanta ni Yeng, as in, mawalan yung pagod at ma-alive na alive ka. Kaya nga, ngayon, naintindihan ko na like bakit na iconic si Yeng dahil para sa kanyang charisma at sa mga kanta na kanyang kinukompose, meaningful at patok sa kapilya. Kaya Yeng, love you talaga, Yeng Constantino. Ha, dito naman tayo sa second kilay. Share ko lang ito guys, another share. Before, hindi talaga ako marunong magkilay, promise. Hindi ako marunong magkilay dahil parang nagkilay ako before, like, parang betelat niya balik. Mas nagpiki ng eyebrow ko. Pero ngayon, thank God, marunong na din. Credit sa mga tutorial dito sa online. Diba? Tignan natin. Ay, ano bang kilay ko guys? Diba? Parang natural lang. Done na ako with my kilay. So ngayon is, mag-eyeshadow din tayo. Because I love pink. Pink gagamitin ko ng eyeshadow. Pink. Pink. Diba? Parang youthful talaga ang pink color. At alam niyo guys, pink color is my favorite. Dahil ever since, pink is my favorite color. Kaya alam niyo, mostly ng mga gamit ko is pink. At ito nga, invitation ko sa Dibu during pag-dip pink. Dahil, love na, pink talaga is my favorite color. And then, add tayo ng shimmer para hindi siya plain pink lang dito sa amazing. Amazing siya. Diba? Amazing. Ang cutesy. Na, banda. Hindi, parang may kulang sa under eye. Dapat din, lagyan natin sa baba. Para, oh, lagyan natin ng eyeliner. Ano siya? Lagyan natin sa baba. Pink. Pink. Ang ganda. At ngayon, is, lagyan natin ng eyeliner. Diba? Lagyan ko ng eyeliner. Ano saan napunta? Nasaan na pala yung eyeliner na yun? Wait lang guys, kukunin ko ang eyeliner ko. So na guys, bilisan natin para matapos at makita nyo naman ang aking final look. Naglagay ako ng shimmer sa aking face, mascara, nag-contour din ako para hindi bilog ang mukha. Alam mo naman, saan siya yan sa mga bilog ang mukha, di ba? Na mag-contour yan. Ito na guys ang final look ko. Ako nga naniniwala talaga ako na the best visual aid is the teacher. Kaya dapat mag-aayos talaga. Kaya ako ito, nag-aayos. Tingnan nyo. Pak!